Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat! Si Doc Gary C. po ito. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na Acanthosis nigricans. Aba, nakapansin ba kayo ng mga nangingitim ang leg at kili-kili? Ano kaya ibig sabihin nun? Sakit ba yun? Ayan ang ating pag-uusapan. Ayan, sino ba sa inyo? O kaya may kilala ba kayo na ganyan ang kili-kili? Napakaitim. Maski na skubahin, hindi nawawala ang pagkaitim. Tapos ang leg, akala mo may libag. Gumamit ka na ng mga, ano ba yun, yung ginagamit yung pangilod, yung pag naliligo, meron kayong batong buhay, batong kulay itim, baka yung iba nga ginagamit, hollow blocks na, no? So pag-usapan natin, ano po ba itong problema sa balat na ito? Yan po ba'y delikado? At ano kayang ibig sabihin pag may ganito kayo? Ito po yan. Acanthosis nigricans. Yan ay isang kondisyon sa inyong balat kung saan ito'y nangitim, kumapal, velvety patches of skin. Pag hinawakan nyo, medyo magaspang ng konti. At usually, nakikita yan sa mga body folds. Ano ba yon? Siyempre, kilikili, pwedeng leeg, di ba? Pwedeng singit. Aba, pwede rin po yan minsan sa may bandang sikod, banda rito, no? O kaya dito sa ilalim. Yan po yan. Ngayon, pag meron po kayong ganito, alamin natin bakit kaya nagkaroon. Ito po yung mga posibleng dahilan. What are the possible causes, no? Ang unang-unang pwedeng paghinalaan ay yung pagkakaroon ng insulin resistance. Ano ibig sabihin nun? Meron po tayong lahat na insulin sa ating katawan. At ito'y ginagamit natin makatulong para ang ating asukal ay malagay sa ayos o ma-regulate. Sa anumang dahilan, itong insulin na to ay hindi nagagamit ng katawan. Kumbaga ang insulin ay isang susi ng ating mga selula para magamit ng ating katawan. Pero may tinatawag na insulin resistance. Hindi makapasok ngayon itong insulin o susi. So, nangyayari dyan, yung mataas na level ng inyong insulin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng pagbabago sa inyong balat. So, ano yung mga posibleng masabi natin na mga sakit na pwedeng dahilan? Hindi lang sakit, kung mga kondisyon. Number 1, kadalasan sa mga type 2 diabetic. Yung mga may diabetes, mellitus type 2, ito yung mga naggagamit ng mga tableta para makontrol ang kanilang blood sugar. Kadalasan kasi yung type 1, yan yung mga nag-i-insulin, di ho ba? Number 2, pwedeng senyalis po itong mga pagbabago sa kulay ng inyong balat dahil meron kayong tsansa na magkaroon ng diabetes o pre-diabetes ang tawag. Obesity, mas madalas nyo makikita to sa mga overweight at yung tinatawag na obese. Pag sinabing obese, yung mga lampas 20% doon sa inyong ideal weight. Saan pa makikita to? Sa mga may tinatawag na polycystic ovary syndrome. Kadalasan sa mga babae, yung tinatawag na PCOS. At ano pa? Yung mga may ginagamit na mga medications tulad ng steroids, yung kadalasan yung mga may hika, nagme-maintain ng steroids, o yung mga may autoimmune disorder na umiinom ng mga prednisone, dexamethasone, at iba pa, o kaya yung mga hormonal replacement therapy or hormonal treatments. Yan, pag kayo po ay medyo nakapansin na nagkaroon ng pagbabago sa inyong kulay ng balat sa may bandang leeg, kilikili, singit, pacheck nyo po itong mga sinasabi ko, baka itong dahilan. Ngayon, ang tanong, bukod doon, ano pa kaya yung pwede? Ito po pwede rin, pero very rare. Pwede po na may underlying cancers. So, anong ibig sabihin nun? Maaaring sa mailan-ilan, konti lang naman, pwede pala senyalis to ng cancer. Lalo na pag biglaan nangitim ang inyong balat, pagkatapos napakabilis ng paglala. So, ano yung mga dapat bantayan? Number 1, sudden onset. Biglaan na lang. Bigla na lang nangitim. Pangalawa, ang bilis ng pagkalat o pagdami o pag-itim. Ang bilis. Widespread involvement sa iba-ibang parte ng inyong katawan. Unexplained weight loss, bumabagsak ang inyong timbang. O kaya may mga simptomas kayo na hindi maipaliwanag.
So ano yan? So pwedeng walang ganang kumain, pwedeng nangihina at iba pa. So pag kayo po'y nakaramdam nito mga symptoms na sasabihin ko o napansin nyo, magpa-check na kayo kagad sa inyong doktor. Ano yon? Biglang naging dark brown o kaya naging black ang inyong balat, kumapal yung balat doon sa area na nangingitim. May kasamang minsan na pangangati o kaya nagkakaroon ng odor o amoy. Pero usually hindi ito masakit. Halos wala kayong mararamdaman na kirot o mahapdi, walang ganon. Bahagyang pangangati o kaya nagkaroon ng amoy doon sa mga lugar na nangingitim. So ano yung mga area na babantayan? Armpits, which is kilikili, likod ng inyong leeg, no, yung inyong bandang batok, o kaya mga singit-singit. Yan. Then ano pa? Ano yung mga pwede nyong tulong pang sarili? Ano yung mga pwede nyong gawin, no? Ito po. Ano yung pwede makatulong? Number 1, magbawas ng timbang kung kayo'y overweight. Regular exercise, mahalaga po yan. Simple exercise like walking, brisk walking. Kung gusto nyo, uso ngayon yung mga pickleball at yung mga badminton, pwede naman po yan. Light exercise, wag na yung magbuhat ng mabibigat, lalo na kung kayo'y may edad. Make sure healthy ang inyong diet, lalo na, maski na wala kayong diabetes sa pamilya, kayo'y mag-ingat na sa pagkain ng mga matatamis at iwasan na yung mga refined carbohydrates na kasama na po dyan yung kanin, bigas, na spaghetti, lasagna, white bread, pansit canton, even yung mga instant noodles. At proper skincare ay mahalaga. Tandaan nyo po, pag meron kayo nagpapansin na pagbabago sa balat nyo, pangingitim na akin nabanggit, early action, siyempre mas mahalaga, better health and better future. Very important. So ang tanong, ito po bang binabanggit nating acanthosis nigricans ay nakahahawa ba? Halimbawa, napatabi ako sa isang maitimang kilikili. Ako ba pag napadikit ng ganyan, pwede ba ako mahawa? Hindi po. Tandaan nyo, hindi Even though ito ay maaaring sabihin nila, uy, cosmetic problem lang yan, ibig sabihin, sa itsura lang, ay, huwag nyo pong baliwalain dahil tulad na sinabi ko, kung nakontrol ang inyong blood sugar, baka unti-unti maging clear ang balat ninyo. Di ba? So ito'y maaring senyales na nagde-develop po kayo ng insulin resistance or metabolic problems na tinatawag. So ang question, Doc, kailangan ko ba magpatingin na sa doktor? Siyempre, lahat ng pagbabago sa ating katawan, nararamdaman man o nakita o may nakapansin na kapitbahay, uy, bakit parang umitim ang batok mo Hindi ka naman nagbibilad sa araw Magpatingin kayo sa doktor. Lalong-lalo na, number 1, yung mga dark patches na yan ay napansin nyo biglaan. Number 2, napakabilis ng pagkalat at paglaki. Dati maliit lang, kasing laki lang ng pagpalagay natin, kasing laki ng piso. Ngayon parang kasing laki na ng 5 piso o kaya naging kasing laki ng 20 pesos na papel. Di ibig sabihin, ang lapad na ho nun. Number 3, lalo na kung kayo may mga simptomas ng diabetes. Ano yung mga babantayan na simptomas? Mabilis yata kung nauuhaw ngayon Palaging tuyong-tuyo lalamunan ko. Napapadalas ang pag-ihi ko, dati hindi naman. At nagkakaroon ng pangangayayat. Ito yung halos 3 pangkaraniwan na nararamdaman ng isang taong tumataas ang blood sugar. Tandaan nyo uhaw na uhaw. Kasama na rin dyan na ang bilis magutom. Tsaka ihi ng ihi. Yang 3 yan. Very common yan. Kain ng kain pero nangangayayat. Yan, pacheck tayo ng blood sugar. Baka yan palang pag-itim ng balat nyo ang unang naramdaman o unang napansin nyo bago itong mga nabanggit ko. Tapos napansin nyo na parang hindi masabi na ng doktor, ay wala yan, baka makuha sa skin peeling. Wag po, maski na skin peeling nyo, pahiran nyo ng kung ano-ano, babalik at babalik din po yan kung hindi natin nabigyan ng solusyon yung mismong problema, which is kung insulin resistance, dapat mabigyan kayo ng nararapat na gamot para maging sensitibo ang inyong insulin at magamit ng inyong katawan. So, yan po ang aking payo ngayon sa Gabay sa Kalusugan. So, para okay po ba? Kung may mga tanong po kayo, itanong nyo lang po dyan sa baba sa comment section at babalikan ko yan at sasagutin ko po yung mga tanong nyo. So, sinong doktor dapat puntahan? Dermatologist ba?
pwede naman pumunta sa dermatologist para mabigyan kayo ng assessment. Pero tulad na sinabi ko, maski magpunta sa derma, kung hindi maayos yung inyong blood sugar, useless din. Kung may polycystic ovary symptoms kayo, PCOS na tinatawag, dapat din makita rin kayo ng isang OB-gynecologist para ma-address yung concern. At kung may mga ininom kayong gamot na nabanggit ko, balik kayo doon sa inyong doktor, sabihin nyo lang, mula ininom ko to, napansin ko parang umitim yung aking batok, umitim yung aking kilikili. May kinalaman ba? Baka i-adjust lang yung gamot, ay makakita na po tayo ng magandang solusyon. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at I Heart GSK. Ibig sabihin, I love Gabay sa Kalusugan. Okay po? Ako po si Dr. Gary C. As always, your Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!